Sa mga oras na ito, kapag natutulog na ang mundo, ako si Kuya Juan ng Boses ng Dilim at may dalang kwentong magpapaalala sa inyo na hindi lahat ng nakabaon ay patay na, lalo na ang mga taong namatay dahil sa inyong kasalanan. May mga gusaling dapat na sanay nakakalimutan na, pero may mga kaluluwa doon na hindi tumatanggap ng kapatawaran, mga kaluluwa na naghihintay sa elevator na walang katapusan. Ito ang kwento ng ang elevator ng nakaraan. 20 taon na ang nakalipas nang masunog ang gusaling El Faro, ngunit hindi lahat ng namatay doon ay naging alikabok. Sa gabing ito, bumalik sina Marisa at Joel sa harap ng nakatayong gusali. Ngayon ay mga matandang tao na hindi makatulog sa gabi dahil sa mga panaginip. Bakit kaya bumalik tayo dito, Joel? Hindi ko rin alam. Parang may tumatawag sa akin. Parang kailangan nating bumalik. Walang kuryente sa gusali, ngunit may mahihinang liwanag na nanggagaling sa loob. Pula ang kulay, tulad ng dugo, tulad ng apoy na sumunog kay Celia 20 taon na ang nakalipas. Naglakad sila papasok sa lobby. Amoy sunog pa rin ang hangin at may kakaibang lamig na tumatatago sa balat nila. Joel, tingnan mo ang elevator. Ang elevator doors ay nakabukas. Sa metal na surface nito, may nakasulat na mga salita. Hindi sa tinta, kundi sa dugong hindi pa tumutuyo. Bakit ninyo ako iniwan? Naalala ni Marisa ang araw na iyon. Ang araw na nagsimulang mag-apoy ang gusali. Narinig nila ang sigaw ni Celia mula sa elevator shaft. Nagmamakaawa ng tulong. Pero sa halip na tumulong, tumakbo sila upang iligtas ang mga confidential documents. Iniwan nila si Celia na mag-isa sa apoy. Hindi ito totoo. Biglang tumunog ang elevator. Parang may pumasok pero walang nakikitang tao. Nagsimulang bumaba ang elevator mula sa ground floor patungo sa basement na hindi umiiral sa blueprint. Narinig nila ang boses mula sa loob ng elevator. Boses na nakakatakot na parang hinihirapang magsalita dahil sa nasusunog na lalamunan. Marisa, Joel, ang tagal-tagal ninyong hindi bumisita sa akin. Lumamig ang hangin. Sobrang lamig na nakikita na nila ang sarili nilang hininga. Pero sa paligid ng elevator, naging mainit. Napakainit na para bang may sunog na malapit. Biglang lumapit ang elevator sa kanila. Hindi dahil gumagalaw, kundi dahil ang sahig mismo ay nagiging mas malapit sa elevator doors. Celia, patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya. Tumawa si Celia. Ang tawa niyang iyon ay parang kombinasyon ng iyak at ng tunog ng sumusunog na kahoy. Sa loob ng elevator, nakikita nila ang shadows, mga anino ng mga taong namatay sa sunog. Lahat ay nakatingin sa kanila, naghihintay. Ang elevator doors ay naging mas malaki, o baka sila ang naging mas maliit. Hindi nila alam. Ang alam lang nila, kailangan nilang pumasok. Celia, kung ano man ang gusto mo, gawin mo na... Pumasok sila sa elevator. Sa loob, nakita nila si Celia. Hindi na siya ang dating batang intern. Ang kanyang balat ay itim at nasusunog. Ang mga mata ay walang mata, puro itim na butas. Ang buhok ay nagiging usok na umuusong paakyat. Pero nakangiti siya. Ngiti na para bang natutuwa sa mga bisita. Salamat sa pagbalik ninyo. May gusto akong ipakita sa inyo. Sa basement. Ang elevator ay nagsimulang bumaba. Hindi sa basement 1, hindi sa basement 2, kundi sa basement na walang hangganan. Sa bawat palapag na nalalampasan nila, tumataas ang temperatura. Nagsimulang mag-blister ang balat ni na Marisa at Joel. Nagsimulang mag-curl ang kanilang mga buhok. Ramdam nila ang init na sumusunog sa kanilang mga ugat.
Celia, tama na! Patay na naman kami! Mamatay kayo ng unti-unti. Masakit. Tulad ko noon. Sa mga dingding ng elevator, lumitaw ang mga larawan. Mga larawan ng araw na namatay si Celia. Nakikita nila kung paano siya nagsumamo ng tulong. Nakikita nila kung paano nila pinili ang mga papel kaysa sa buhay niya. Nakikita nila ang totoo, na hindi aksidente ang pagkamatay ni Celia. Sinunog nila ang gusali para maitago ang mga ebidensya ng korupsyon. At si Celia ay nagiging collateral damage. Ang elevator ay tumigil. Nagbukas ang mga pinto. Sa labas makikita ang impyerno, isang lugar na ginawa ng galit ni Celia para sa mga taong tulad nila. Welcome sa bagong bahay ninyo. Dito kayo magtatrabaho para sa akin. Maghahanap ng susunod kong mga bisita. Lumabas sina Marisa at Joel sa elevator. Pero hindi na sila buhay. Hindi na rin sila patay. Sila ay mga servants ni Celia ngayon, mga kaluluwa na walang pahinga, na maghahanap ng susunod na mga victims. Ang elevator ay bumalik sa itaas, naghihintay ng susunod na mga bisita, naghihintay ng susunod na mga taong may lihim na kasalanan. At si Celia ay hindi pa tapos. Hindi pa siya tapos hanggang hindi niya nakuha ang lahat ng mga taong may kasalanan sa kanya. Kaya tandaan, kapag may narinig kayong tunog ng elevator sa mga lugar na walang elevator, kapag may nakita kayong babae na nakangiti sa gilid ng daan, alamin ninyo kung may mga lihim ba kayong kasalanan. Dahil si Celia ay naghihintay, ang elevator ng nakaraan ay laging bukas at ang hustisya ng mga patay ay walang hangganan. Walang expiration date at walang paraan na makakalusot kayo.